Hindi laging matatanggap ng mundo ang katotohanan, ngunit tulad ni Jesus, dapat tayong manatiling matatag sa ating misyon. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakabatay sa takot, kundi sa pagtitiwala sa tamang panahon ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkatapos nito'y nilibot ni Jesus ang Galilea, iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isa sa mga pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman alam na ng mga pinuno na siya nga ang Kristo. Ngunit pagdating ng Kristo, ay walang makakaalam kung saan siya magmumula. Subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya, "Ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat-dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala. Ngunit nakikilala ko siya sapagkat sa kanya ako nagmula at siya ang nagsugo sa akin." Nais na siyang dakpin ng ilang naruroon ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumating ang kanyang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay mission. Mga kapatid, meron ba kayong mission sa buhay? Of course, yes. Lahat tayo, meron tayong misyon sa buhay. The fact na tayo nandito sa mundong ito, sa buhay na ito, sa oras at sa panahon na ito, sa lugar na ito, meron tayong misyon. And the first mission na meron tayo is to understand and to find our mission. Ano ba talaga yung mission natin sa buhay? Yon ang ating mission. Tanungin, hanapin kung ano ba talaga ang ating mission sa buhay na ito. Jesus himself came and he is the first missionary. Siya yung unang nagmisyon, umalis sa Ama para abutin tayo, para tayo ay puntahan at ibalik tayo sa Ama. Yun ang misyon ni Jesus. Sabi nga ni St. John, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him may not die but may have eternal life." God is a God of life. Kaya ang lahat ng tatanggap sa Diyos, tatanggap kay Jesus, will live because He is a God of life. He is the God of life. Kaya nga ang misyon ng Diyos ay magbigay ng buhay. Naparito si Jesus para tayo bigyan ng buhay. At ibalik tayo sa landas ng buhay. Kung tayo'y lumalayo sa Diyos, then we are turning away from life, from the meaning of life, and from life itself. Kaya napakahalaga na ang Diyos mismo, imagine, ang lumalapit, humahabol sa atin for us to live. Tayo na minsan nawawala na ng pag-asa, nawawala na ng pananampalataya. Kapag nawala yung pag-asa at pananampalataya, then we are turning away from the source of life and from the meaning of life. Kaya napakahalagang mga kapatid na tayo mismo, personally, as a family, as a community, as a nation, as one world, ay sama-samang maghanap at bumalik sa Diyos.
ang isang mundong walang Diyos, ang isang bansang walang Diyos, ang isang bayan na walang Diyos, ang isang pamilyang walang Diyos, ang isang taong walang Diyos, ay naglalakbay patungo sa kamatayan, patungo sa pagkawasak, patungo sa kawalan. Pero ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Hahanapin at hahanapin tayo. Kaya mahalagang maibalik natin sa ating mga sarili, mga kapatid, yung makita ano ba yung mission natin sa buhay. And our mission in life is to find God who is actually always with us. Yung mission mag-umpisa sa sarili and then lalabas sa sarili. Our first mission is to find God within. Yung hanapin mo ang Diyos sa sarili mo, sa puso mo, sa buhay mo. Kasi tayong lahat nilikhang wangis ng Diyos. And that image of God is our capacity, yung kakayanan natin na makita, maranasan, maangkin ang Diyos sa buhay natin. We have this Capax Day, capacity for God. At ang Diyos naman ay laging nasa atin, sa puso, sa buhay, sa pagkatao, sa larawan natin dahil tayo nilikhang wangis ng Diyos. Nung tayo binyagan, tayo naging wangis ni Kristo. Kaya lang, because of sin, madalas hindi na natin ito makita sa ating sarili. Kaya hindi na rin natin makita sa ating kapwa ang mukha ng Diyos, ang presensya ng Diyos. It's because we are living in sin and we tried our best, no, to see God in this world. Sa mundong ito, na ang Diyos na ipinapakita ay iba, mali. Diyos sa kapangyarihan, Diyos sa pera, Diyos sa ambisyon, Diyos sa material na bagay. Bagamat lahat ng ito ay galing sa Diyos, pero hindi sila Diyos. Supposedly, ang mga bagay na ito, lahat ng ito ay magtuturo sa atin sa Diyos, pero inililigaw tayo. Kaya napakahalaga na bumalik tayo sa Diyos. Mga kapatid, ngayong araw na ito, dinadala tayo ni Jesus sa kanyang sarili. At hilingin natin na tayo maging tapat sa kanya hanggang wakas. Hanapin natin ang tunay na kahulugan ng buhay tanging kay Jesus lang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, gabayan mo po kami pabalik sa iyo sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.